Hertz sa AM Radio. Nagsibya gikan sa Governor D.O. Plaza Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Makabot ang kalinaw kung anaa ang hustisya o kahimsog sa pangisip o panglawas. Hustisya, kalinaw o kahimsog, uban ni retired Judge Kimal Salakop o Dr. Milhamid Prince Tumawis. Mabati sa matag Martes, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa gabi. Gabi sa atong taga-paminaw o atong mga viewers. By the way, kining atong programa nga hustisya, kalinaw o kahimsog. Nagsugod ni siya atong Saturday nga 11 to 12, pero among decidan that this shall be transferred karon. I-transfer niya siya karon kay tungod sa daghan ang mga katawhan na sa ilang panimalay. Sa dili pata magpadayon. Today is September 8, 2020. And today is the birthday of Congressman Alfel Bascog. Hey, magandang gabi, Kong. Happy birthday. Ilang taon na ba si Kong? So happy birthday, Congressman Alfel Bascog. Hindi pa siya senior citizen? Wala pa. Wala pa. And let's pray that he reach the age of not less than 100 years so that he can have more time serving the good people of Agusan del Sur. Happy birthday ulit po, Congressman Basco. So, kining atong programa covers hustisya, kalinaw, o kahimsog. In our sa tulo ka episode or upat ba na siya, ang atong gisugdan kining kampanya kontra droga. And that is pag-explain, pagtuki sa RA 9165. So, tungod sa daghan pa ang atong pwede maistorya or madiskasan sa hustisya, ato saan na siyang biyaan. And then, at any rate, every now and then, pwede nato na siya balik-balikan tungod sa kaimportante sa subject. So, abi ninyo kining hustisya, why we made hustisya nga isa sa primary subject ining programa. Ang hustisya, yes, Judge, no? Yung hustisya ay lahat yan, karapatan ng bawat isa sa atin, no? Mapabata man, mapamatanda, mahirap, mayaman, kahit anong status ng buhay, ay dapat maibigay natin ang hustisya, no? Yung tamang hustisya para sa lahat. Na napakaswerte naman natin, Judge, kasi ang Pilipinas ay democratic country. Nasa atin yung demokrasya. Pero ang mahirap din, Judge, yung demokrasi natin na naabuso rin madalas That's right. In fact, itong hustisya, I will start discussing hustisya sa atong bayang Pilipinas. Yes, Judge. Why I'm saying that
ang atong bayang Pilipinas ay asking for justice sa mga niaging mga panahon. Ang atong Pilipinas puno kaayo og kining atong mga natural resources, kining atong mga forests almost covered ang buong Pilipinas, the whole Philippines, no? And then sa karon pipilara ang atong makit-an og mga forests. And what will happen to the next generation na wala na gyoy kining magamit? And then what about the natural resources the Philippines has? So that is why sa akong pananaw ang pinakadako not only ang katawhan, ang Pilipinas mismo ang gapangayo og hustisya. Ay, na-correct ako dyan na minamahal nating judge. No? Tama ka, no? Sabi ko, katauhan. May hustisya rin ang ating mga environment, ang ating mga resources. Ang Pilipinas. You see, while it is true that the natural resources are for the Filipinos, yet unsa may nahitabo karon nakita nato nga ang atong mga future generation or even today wala na gyud tay makita nga kining kalasangan forest, though in fact only very few are so fortunate to have seen by themselves physically the real forests. Wala na tay kalasangan. Alam mo, Judge, dito sa Agusan, no? Kaya nga, damit ng forest rito eh. May mga, sa San Luis eh, nakita ko, may mga bulubundukin doon. No? So that is why nga ang Agusan del Sur is still fortunate kay naapay makita nga mga forests, kabundukan, and then but just the same sa pag-abusar sa katawhan nga especially kanang mga illegal loggers, kanang mga kaingiros, very fast ang pagkawala sa atong mga kining atong forests, you know. So while but the fact is kung kita nga buhi karon, we can still realize that we can do something na pwede pa siya mabalik even if not kanang dili pareha sa una nga natural grown trees. This time pwede pa ta makakita or mabalik ang atong mga kahoy by planting, you know. Judge, bago natin sabihin yung planting na yan, dapat malaman na mga kababayan natin, no, mga kailaga ba eh, mga kaila, no? Our friends, mga our friends, mga kaila, na malaman nila muna anong effect bago natin sabihin. Yung effect ng nakakalbo yung mga bulubundukin natin, no, mga illegal logging, no. Ang nangyayari, bagyong Sindong, bagyong Ondoy, maraming sikat dyan na bagyo eh, na nasira yung ating bayan eh. No? That's right. So, marami. Yung, lalo na rito sa atin sa Mindanao, though meron tayong mga bulubundukin rito na inaharang pa yung mga bagyo, mga disaster. Pero ang problema, Judge, no, yung coastal area. Just like what happened to Iligan City, Cagayan de Oro City, no? Na nagkaroon ng yung bagyong Sindong, no? That's right. So, kung maisip ng mga kababayan natin na yung effect nun talaga ay nakakasira bukod sa kalikasan talaga yung mga katauhan, no?
dapat isipin nila yung sinabi niyo po, yung susunod na henerasyon. Kawawa naman yung mga susunod na henerasyon, mga anak o apo natin na experience nila sa henerasyon nila yung kalbo na yung mga kabundukan natin. So tama ka, Judge, doon sa planting doon. Ngayon, ang tanong, paano tayo mag-planting? So, you know that in the Philippines, ang gaganda ng mga laws natin. Yung mga enactment. Meron palang, Judge, na mga law. Of course, we have all that laws for requiring Filipinos to replant. To plant, ha? Replanting, ang daming, there are so many laws regarding that. Existing talaga, ha? Ang dami niya, yun na nga eh. Give us an example, Judge. So while we can sa yung mga definitely there are laws, and this is being implemented by the Department of Environment DENR. and Natural Resources, or DENR. Mga penro natin. So returning to the hustisya that I am referring to, na hindi lang tayong mga Pilipino, ang bayan natin mismo ang nagdidemand ng hustisya. Saan if it can only speak out, ang Pilipinas can only speak out, what it will ask is saan ang mga yung nasa kanya, the forest that it has, the natural resources that it has. Bakit niyo sinira? This time I am demanding that this be returned. So, as far as forest, yun lang ang paraan. Let's replant. For those who has lands. Kanang naay mga yuta, bisag kanang mga boundary lang, bisag kanang mga boundary otlanan sa ilang mga lands nga richly replant. Now, it's good for Agusan del Sur that they availed of this replanting, although ang kadaghanan is falcata nga commercialize. Yes, commercialize. They can cut it down and then sell it. Side by side with that, dapat aside from falcata that the Agusanon are planting, dapat by mga hardwoods then, so that these are more permanent. Okay. No. These are more permanent plants or trees, and then this could replace, while it may not be that original. Kung baga sa kining atong mga natural grown trees, aging 200 years, 300 years, wala na. Kadaghanan na naputol, and then we can replace that. So, hustisya ang gipangita sa atong bayang Pilipinas. Then what about the mineral lands, yung mga mining? Ginagmay na ang nabilin sa atong mining. So what is important there is the strict implementation of the laws governing the mineral lands. Actually, Judge, kailangan din natin balansehin. Kasi we have our natural resources yung sa mining. I think for me, Judge, as long as we strictly observe the mining, proper mining procedures according to our law. That's right. Kasi may limitation yan, Judge. Ang problema kasi sa mga minors din natin, naabuso nila. So, kaya nga nung itong panahon, kasi I was there in Malacanang, hirap din tayo sa mga issues regarding sa mining. Pagkaupo ni Presidente Duterte, sino to? Is this the Lopez? Si Gina Lopez, Ang kaso kasi, economically advantage din natin yung kinikita natin sa mining.
pwede naman tayong maging, tawag rito, we can continue mining as long as, depende rin kahit may strictly procedure. Kung itong province na to ay nakakalbo na, yung na-exhaust na, kahit na mayroon pang natitirang, marami pang natitirang natural resources, pero na-exhaust na yung mga kahoy natin, naubos na, maybe we can replant. Then after replanting for more than a decade or 2 decades, babalik yung mga trees natin. Naalala ko just nung pinalitan nung naghahanap ng DNR secretary, si Presidente, nasa cabinet meeting ako noon, si General Simato. Talagang ako pa yung nakautusan ni nasaan na yun? Sa baba siya nandun kami sa Ginaldo Room. Tapos, walang barong. Naalala ko tuloy si General Simato. Naghanap pa kami ng barong sa mga PSG, para magbarong. So, I think, okay yata itong ginagawa ni General Simato. Kasi so far, wala tayong naririnig ngayon na feedback sa mga issues natin regarding sa mining. So, nandyan yung ban pa rin, nakaban pa rin, o selective lang? Selective. Yun ang prayer natin that the implementors of these laws on regulating the mining, that they will religiously follow. Now, dahil what will happen 10 years, 20 years from now, wala na. And then, it's very unfortunate that for mining, unlike sa trees, sa forest, which could be replaced, but sa mining naman, you can never replace anything that you pulled out from the soil. Naintindihan kita, Judge. Kung sa bagay, kinalbo mo yung bundok, bukod dun sa bundok, lumusaw yung bundok. Lumusaw ba? Nag-melt. So, mahirap nga. Tama ka doon. May point ka doon, Judge. That's one problem. So, while we have the laws, this should be strictly implemented for the future generation that could avail. So, that is why this is very much related on on the issue on justisya or justice na in fairness to the next generation, tayo ngayon, we really have to join hands in seeing to it that the laws implementing and regulating the exploitation of our natural resources should be strictly followed. Ang observation ko, an example of this is in the DNR, they have the forest guards or forest rangers. These workers are expected to be in the forests to see to it that nobody shall be illegally cutting the trees. Mukhang di naman nangyayari yan, Judge. Mga forester ang sabi nila, wala na tayong nakikita sa mga ganyan. Baka sa opisina lang sila na so that is why kung these responsible persons given the tasks of guarding the trees not to be illegally cut are not performing their respective works. And then, kung naarata sa highway, if they are just there in the highway, trying to stop loaded or vehicles loaded with lumber or logs, patay na ang atong
mga trees. Patay na sila. So what's the use? What's the use of stopping those vehicles loaded with trucks when what they have are kining natumba na, patay na. Ang ibig sabihin yan, Judge, we have to prevention muna. Kaya nga yung mga nandyan, actually mga plantilyado yan yung mga position nila, mga forest ranger, forest guard, no? They will do their job. Pag nandun na sa lansangan, nag-aabang lang yan ng truck. Tapos baka mamaya may nahulog pa doon na okay. This is more of a reminder, the workers in the DNR could be considered unsung heroes if they are religious in performing their respective functions. Kasi it's also too risky to be there in the forest. But they accepted the responsibility. You have accepted it. So ano yan? Sinasahuran ka, malulugi sa iyo ang gobyerno. Sinasahuran ka So yan, nasa sala, that is the our hope na magkaroon ng yung slow destruction. Kasi whether we like it or not, hindi mapaprevent yan It's in the forest and you know that it's so risky to be staying there. That could be the justification. But the problem is that you accepted the responsibility. And once you accepted the responsibility, whether you like it or not, you have to assume the risks. So ganun yun. That is why for them, if they will only perform their respective functions, then they can be considered as unsung heroes, saving the forests for the future generation and saving the forest for the country. And that is what we call justice for the Philippines. Justice para sa bayang Pilipinas. So itong statement natin, Judge, kailangan kailangan natin yung mga dinner, no? Yung Department of Environment and Natural Resources, kailangan silang wag naman natin sabihin na magising. Kasi baka sabihin nila, tulog sila, no? Sabihin natin na, Yung reminder na lang ito. You know that we are all throughout supportive of their effort. Yes. When I was the presiding judge, I always made it a point that yung mga kaso filed by the DNR are well attended, no? So that that is one way of supporting the program. Maraming kasong pinafile din nila sa marami talaga, no? Oh, yes. So di rin natin masasabi mamaya, Judge, no? Ayaw ko namang husgan yung mga DNR officials natin. Mamaya kulang pala sila. Kulang sila sa forest ranger guards. Tapos meron din sila mga sinasampang mga complaint or cases. Tapos di nabibigyan ng tamang kasagutan, justisya. So maybe sana may tumawag sa atin or magbigay ng comment sa atin or maybe kung mayroong gustong magpa-guest sa atin para at least masabi yung issue na ganito, no? Regarding sa illegal logging. So this is a joint effort. No, every Filipino has that obligation. That is why it's not solely for the DNR people to be the one responsible. This kind of reminder, we are already performing our work to remind those given the responsibilities, they are being paid to do the job. So sana because every time that I see lumber, I see logs, then as if you see a cadaver, patay na ang tao. So
kahit anong gawin mo, whatever you do to the dead person, patay na yan. Ilibing mo pa yan sa libingan ng mga bayani. Patay na yan. Just like trees, so tall a tree, so beautiful, maraming napakaganda. Yung mga natural grown trees, napakaganda. And then can you imagine 200 years, 300 years nandiyan yan, and then all of a sudden this is being cut, and doon lang. What's the use of stopping? And what's the use of yung confiscating these logs na patayin na yan? And you have not guarded the trees for them not to be cut down. Okay, Judge, di ba mayroon tayong mga policy na tree planting every household yata? Meron ba yun? Every household dapat mag-plant. May bagong issue ngayon eh. I don't know kung naging batas na yon na pag mag-asawa da kayo, ikakasal kayo, magte-tree planting kayo. I don't know Nakita ko sa Facebook, I don't know kung fake news yun. Yeah, maraming ano yan. There are many yung sa mga laws on that. No, but minsan sometimes parang very active. Marami ang minsan they are so concerned. Minsan parang silent. Minsan kasi, Judge, kasi event organizer din tayo, yung mga fund run, tree planting. Minsan kasi makagawa lang ng proyekto para lang sa advocacy, no? Hanggang doon lang, no? Hindi continuous, no? So sana, no, pukawin natin ang mga damdamin natin, gisingin natin ang mga kaluluhan natin na yung sinasabi ni Judge, itong buting amahan natin rito na ang hustisya hindi sa mga tao lang, kundi mismo ang Pilipinas, ang mga natural resources natin ay alagaan natin. Alagaan natin hindi kundi dahil sa atin, para sa atin, kundi para doon sa mga susunod na henerasyon. So, Judge, okay na ba tayo doon? Pwede natin balikan yan? Yes. Pwede ba natin i-discuss ngayon yung patients' rights? No? Kasi para kung may justisya, kalinaw, no? O kahimsog, no? Kahimsog is health, no? So, kailangan din maintindihan ng mga kababayan natin. Yes, please. Lalo na itong sa mga remote areas. Kasi they are citizen, Filipino citizen, and they are also patients. Once, pag sila mismo ay nagkasakit, pumunta sa mga health facilities natin, whether it is private or public na health facilities, health institution, they have these rights na gusto natin na maintindihan nila. Yes. So sana, pag sinabi ko, ibisaya mo, no? Pwede ba yun? Number 1, no? The rights of the patients. Ito ay karapatan ng mga pasyente. Right to appropriate medical care and humane treatment. Okay, anyway, Tagalogin mo na lang at they understand karapatan Tagalog. Ng isang pasyente na maibigay ang tamang paggagamot, tamang medikal na pag-aalaga, yung paggagamot na humane, ibig sabihin yung hindi yung basta-basta lang maggagamot, makatao, no? Okay? So yun. So kailangan malaman yon ng mga pasyente natin. Yeah, that's really true. Dahil minsan, let's just hope that sa bagay ang mga medical doctors na katulad mo, they are well trained diyan sa mga bagay na yan, na ang pagbibigay ng gamot is something na kasama yung pag-aaruga, na maging so human. Genuine, yung talagang inaalaga mo, no? Yes, kung mayroon tayong maoobserbahan na medical doctor who may not treat a patient humanly,
then Yes. he is or she is violating the Yes. right of the patient. Okay. So ito, pangalawa, kayo na lang judge ang magbigay ng mga examples, no, sa legal aspect, no. Number 2, right to informed consent. Karapatan ng pasyente na malaman niya yung gagawin sa kanya. Informed consent, kailangan may consent siya. May alam, karapatan niyang malaman yung ibibigay sa kanyang lunas, no? At saka consent, yung kagustuhan niya. That's right. Tama yun. Just because, kasi no problem about, walang problema sa yung alam ng doktor na nakakaintindi. Yes, yes. You know? Ang problema minsan is kung ang pasyente yung mga galing sa Yun na nga mga Ito, bulubundukin, Judge, ano? bigyan kita ng example. No? Halimbawa, operan yung pasyente. Ang sinabi doon, oy, operan ka. Sabi ko, halimbawa, doktor ako, operan ka dahil sa appendix. Oh, may appendix pala. Oh, di operahan na appendix. Dapat inform ang patient. Pag di na-inform ang patient, ang akala niya, hindi pala ibang opera. Parang ganun ba? That's right. Doon tayo nagkakaproblema. Lalo na yung mga pasyente natin na medyo less fortunate na hindi nakakaintindi. So, kailangan alam nila yung pipirmahan nila. Kasi usually sa amin na judge, no, kailangan parating may pipirmahan. Sa aming mga doktor, papipirmahan namin sa mga pasyente. Pero dapat ma-inform in layman yung sa karaniwang pagkaintindi ng salita. O, kasi yung iba, English mo, hindi niya maintindihan. Kawawa naman yung mga kababayan natin na hindi nakakaintindi. That's correct. Yun ay being the right of the Yes. patient, ano? So, pangatlo, judge, ito, mukhang magugustuhan mo to. Right to privacy and confidentiality. Yan ang pasyente. Karapatan niya na yung privacy niya, yung mga confidentiality niya, yung sarili niya, yung hindi dapat malaman anong ginagawa sa kanya. Yung lang, yung doctors lang, mga health personnel lang. Hindi kinakalat, no? Yeah, that's right. So, Eh, ano niya yan eh? Sarili niya yan eh. Parang ikaw. Hindi dapat malaman lahat ng mga nasayo. tama naman yun. Karapatan mo yan. Tama yan. Pag in-examine mo ang pasyente mo, to yung mga diagnosis ninyo. Tsaka yung mga sekreto. Mga chismis, no? Because lahat pinapaano, ano ba ang, yung mga sekreto mo, you know? Sekreto ng pasyente. That's right. Yung sekreto ng pasyente, kailangan i-divulge niya, sabihin niya sa doktor niya. Oh. And that has to be kept confidential Yes. by the attending physician. Yes. Oh, kasi mahirap 'yun, no? Mamaya sabihin niya lahat. Tapos ikalat mo. Kaya though we practice that. Yun nga lang sa mga ibang health personnel kasi hindi lang doktor rito ha. May nurses, may medtech, may barangay health workers, lahat ng health personnel, no? Kaya alimbawa sa hospital, may administrative yung trabaho mo doon. Sa records, na ikaw pala nag-divulge, na found out. Yung Data Privacy Act, patay ka doon. Kung ikaw nasa gobyerno. That's Na correct. dinivulge mo yung data privacy na isang pasyente na hindi authorized ng ospital. So, hindi lang sa verbally na na-found out ka, sa information, written information, mga data. Yes. So, respetuhin po natin yung karapatan ng pasyente. That's correct. Pangapat po, right to information. Ang ibig sabihin po, karapatan niya yung impormasyon na anong sakit niya, anong gagawin sa kanya, anong Yes, lahat. Lahat. Kaya nga po sinabi rito, right, karapatan to information. Lahat ng impormasyon po. Hindi lang doon sa dahil gagamutin siya, doon kaya mahirap
Judge, lalo na yung mga cancer, kami mga doktor. Yes. Hirap kami mag-explain ba? Kasi kailangan diretsahan eh. Lalo na pagka mag-anak mo. Tapos ikaw ang doktor. Kailangan, right niya yung malaman eh. Hindi pwede itatago namin yon. Halimbawa, sasabihin ng relatives, wag niyong sabihin yan kasi lalong magkasakit yan. Kaso, kailangan niyang malaman yon. Right niya yun eh. So kami mga doktor, whether ayaw na mga relatives, yung pasyente, sasabihin talaga namin anong dapat niyang malaman. So, yung panglima, Judge, yung the right to choose healthcare provider and facility. Karapatan po ng ating mga pasyente na piliin kung sino ang gagamot sa kanila, saan hospital, saan facility, saan karapatan niya yun eh. Judge, kung halimbawa ikaw, na hospital sa halimbawa sa St. Luke's, no? Dahil ayaw mo, napakagaling naman nila. Ayaw mo eh, basta kung anong rason mo. Gusto mo lumipat. Pipirma ka lang po, nalilipat ka. Kasi karapatan mo yun eh. Hindi ka nila pwedeng i-hold. Yes. Judge, unless, halimbawa, naka-ICU ka, pero karapatan pa rin yun. Mayroong ambulance, may doctors. Depende yung kung stable ka naman na pwedeng ilipat, karapatan po ng pasyente na piliin ang gusto niyang mag-attend sa kanya na hospital or even mga doctors. Halimbawa, pipili mo yung doktor. Ayaw mo doon sa isang doktor. Maglilipat ka sa ibang doktor. Karapatan niyo po yun. Hindi ka pwedeng pakialaman ng hospital. Okay? Panganim po, right to self-determination. So, karapatan mo na bilang pasyente, yung self-determination po, ibig sabihin po, kung kahit ubus na yung pera mo sa paggagamot, itutuloy mo kahit na cancer ka na, kahit na alam na. Sabi ng doktor, malapit ka na more or less, ilang araw, sabi mo, lahat, igamot nyo sa akin. Lahat. Kahit sa karapatan po ng pasyente yun. Kahit na na-explain ng doktor na wala ng pag-asa. No? Yun yung mga maraming cases yan, no? Yung pangpito po, right to religious belief. Yan po ang maraming nagkakaproblema. Na dapat, that is a universal law. Karapatan ng pasyente, ang ma-practice niya, ang kanyang sariling religion. Judge. Yes. Actually, meron tayong marami tayong cases, no? Halimbawa, may mga pasyente, ayaw magpasalin ng dugo. Pero yun lang makakasib sa kanya. Karapatan niya yun eh. So, talaga pa ipirmahin natin yan. Yes, that's ayaw right. magpasalin ng dugo, no? So, all of those things, no? Kailangan nating respetuhin. Actually, that is a given, no? Hindi lang sa anong aspeto ng buhay. We are different people. We are different races, and we have also a different religion. When in fact, meron tayo may batas tayo, Judge, mismo, no? Sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 5, no? Which provides that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. So, ang dami, Judge, meron pang revised penal code of the Philippines criminalizes certain acts that violate religious freedom. That's Yung right. Article 132, interruption of religious worship. Marami to. Marami. Tama yan. That's correct. Kasi alam mo, Yeah. Judge, kaya yan ang ginagawa natin sa center natin. Sana maging successful yan. Yung sa devotional natin. Ito, nangyari na, ginawa kong generic eh. So, meron tayong devotional doon. Ngayon,
ito magwa 1 year na tayo, nag-response na yung mga ibang pasyente natin. Sabi nila, paano naman kung kami gusto namin Catholic, gusto namin i-practice yung religion namin. Like for example, gusto namin na pag-devotional dumaan kay Mother Mary kasi yun ang belief nila. Ano? Sabi ko, sige, sabihin nyo lahat ng mga gusto nyo. Gusto namin ng rosary, hindi kami mga pag-rosary. Sige, lagyan natin. We can live together with differences. Kasi kaya nga tayo nilikha ng Diyos, magkakaiba tayo eh. Hindi That's right. So, kaya ini-emphasize ko kay Judge, no? Kasi gusto ko maging successful sa center. No? Yeah. Na walang discrimination of all our patients. Kailangan freely ma-practice nila yung religion nila. Sige, sa pangwalo, right to medical records. Yung mga pasyente po natin, right nyo po makuha yung original results. Sa inyo po yun. Yes. Parang hindi alam, Judge, yung mga laboratory results, medical records. Akala na, pagmamayari na lahat ng hospital. No, yung original copy po, nasa ano? That could be demanded. Yes, demand ng pasyente. Opo. Yung original record niya. Yes, yung original record niya. Actually, yung pag na-confine ng pasyente, pag pauwi na, discharge, yung mga results na kanya, nasa kanya. Minsan, binibigay lang yung mga bill lang. Yung binayaran. Okay, so number 9 is yung right to live, karapatan din na umalis. No? Ang pasyente. Whatever na intervention ng doctors, basta pipirma lang din. So, ang pang-10, right to refuse participation in medical research. Ay, ito yung mga mga research, mga bakuna research, vaccine research. Yes. Halimbawa, isang barangay, i-research kayo, i-test yung ito ba gagawing bakuna. Karapatan ng pasyente po. I mean, karapatan mo na isang citizen na hindi maging pasyente. To refuse. To refuse, para lang sa medical research. No? Tulad yung nangyari sa dengue vaccine, pero wala eh. May pakita natin na pumirma naman yung mga yung mga naging subject doon. So number 11 po, yung right to correspondence and receive visitors. Yun naman sa mga bumibisita sa ospital. So kailangan talaga, kahit sa ICU limited, pero kailangan karapatan ng pasyente na may bumisita. Pang 12 po, pasensya na Judge kasi it's okay. Maganda yan sa mga rights ng pasyente. No? Yeah. Kasi isang beses lang natin ito ma-discuss. Yeah. Very useful to sa kanila. No? That's correct. Sa mga lahat ng kababayan natin. No? Hindi man lang naging pasyente, pero at least alam nyo yung karapatan ng pasyente. Number 12, right to express grievances. Karapatan din na ma-express ang kanilang mga complaints. So, pero sana naman ilagay nyo sa tamang paraan. Hindi yung pupunta kayo sa media, ipapatulfo nyo, dito kayo pumunta sa akin, doktor ako, masasagot ko. Dapat, kung magko-complain ka, gusto mo legality, kumuha ka na attorney mo. Wala ang pera, nandyan naman ang PAO. Kasi nakakasira rin ng imahin sa mga doctors na minsan walang tamang basis. No? So, yun po, no? Karapatan naman sa tamang pagko-complain. 13, panghuli po to, Judge. Yes. Right to be informed of his rights and obligation as a patient. O, kailangan masabi. Ito yung ginagawa natin ngayon. Yes. Na ito. Last but not the least, karapatan ng pasyente na masabi sa kanya, ipaalam sa kanya lahat ng kanyang karapatan, obligasyon bilang pasyente. Hindi lang karapatan, yung obligasyon niya. So, correct. Yun. That's right. So, Judge, no, I return to you. Sana naintindihan nyo ng mga pasyente. So, that's so important, kay very much covered sa Programa natin. programang hustisya. Yes. Karapatan. Kay sa mga experiences natin that there are so many yung mga nagko-complain after being hospitalized
And then, ganyan na ganyan. Maraming mga complaint noon. You know, sa problema nila sa hospital, problema sa mga doctors, and then, hindi lahat ng mga naging pasyente alam itong mga rights nila, which you just had discussed. Tandaan mo, Judge, yung mga binanggit ko, yan ang parating tatawag sa atin yan. Yes. Kasi yan talaga yung So, concern. very good that you have discussed the basic rights ng mga pasyente sa hospital, which is very much related sa kining atong programa on kabaskog or hustisya. You know, how can they have yung hustisya na hinahanap nila kung they do not know what are their rights? Yes, No? kailangan malaman nila yon. So yun ang mga basic, yung mga rights na kakailanganin na malaman ng mga magiging or naging pasyente na or mga future na magiging pasyente. You know, anybody could be puro lahat, even doctors are potential patients. Of course. No? Everybody who pass, yung Oo. relatives mo, yung asawa mo, pag naging pasyente, yung anak mo, still at least alam mo yung karapatan, the rights of patients. Judge, gusto kong kasi September 10, as I've said last Saturday, on September 10, it is World Suicide Prevention Day. Okay. So gusto kong bigyan ng pansin to, no? Actually, sabi nila sa urban areas daw, may nagpapakamatay. Doon marami. Hindi po, marami po yan sa sa rural areas, sa mga remote areas. Oo. In fact, kaya gusto natin to, timing to, Judge. Yes, yes. Na ma-brought up natin. Itong World Suicide Prevention Day on September 10. Kailangan natin pag-usapan ang suicide. Kasi maraming suicidal case. Judge, 800,000 lives, buhay, yung recorded lang, every year na nagsusuicide sa buong mundo. According sa World Health Organization. Ito, July 2, 2020. Itong journal na to. Doc, how many years ago na I had a first cousin. My God, is it successful suicide or suicidal tendency Successful suicide. My God. Sa Metro Manila. O, see? He grew up in Quezon City. My God. And then, maganda ang buhay nila doon. Judge, alam mo ba? Nung sa medical school ako, first year ako, may kabats ako na tumalon. Di pumapasay. Puno removal subjects. Nung naging fourth year na ako, kabats ko rin, tumalon. Tumatalon, nagpapakamatay. Bukod pa doon, yung higher batch ko, meron. So, sa medical schools pa lang, dahil sa hirap ng pag-aaral, tapos gumagastos ka ng milyong-milyong pera, libu-libong pera, marami nagpapakamatay. Kaya bigyan natin ito na pansin. That's right. We will not be surprised na bakit pati na yung maganda ang buhay, yung mga, alipawa, in fact, yung sinasabi ko, they have a house in Capitol, sa Capitol State, sa Quezon City. No? Yes. Maganda ang both husband and wife, the mother and father, are well off. Maganda ang buhay nila doon. And then, that boy who was in the high school that time, no? All of a sudden, umakyat sa bubong ng, or what floor? How many floor was that? Mga 4 floor siguro, 4th floor, and then, bang! Nag-jump. He died. Iba kasi itong mga nangyari sa atin. Kasi even the advanced technology, yung mga anak natin more on gadgets, nakikita nila yung aggressiveness ng mga games.
mga violence. Yes, yes. So itong mga millennials, Judge, hindi pala ako kasali sa millennials, nandun ako sa generation Y. Kasi sa middle ako, no? Ngayon, Judge, related to sa programa natin, itong suicidal, bukod sa health, dahil karamihan din ng drug abuse persons nagkukumit ng suicide. So maraming case yan. Related din sa pandemic COVID-19 ngayon. May case na po, marami na pong case dahil sa quarantine, isolation. Yes, yes. May nagpapakamatay po, ito po sa Malaysia, sa New Delhi. Ang dami nating Judge, meron tayong mga 35 years old dahil sa quarantine na to, sa nangyari doon sa 8 Very months. recent. Yes, very recent. Ito, ito, August 11, tong journal na to. So, I think, hindi ako nagkakamali kasi more on sa mga bata, sa mga teenager. Yeah. Na dahil na-isolate sila, na-quarantine, nagsusuicide sila. Maraming cases. So, may nagsabi sa akin na nag-investigate pa ako na meron daw sa Butuan na teenager din. Actually, Judge, yung female saka male, yung lalaki at babae, pag nagsusuicide tendency, hindi masyado successful ang babae. Dito lang. Pero ang talagang 100% successful ang lalaki. Pag ginusto niya magpakamatay, ano na yan. So, kaya binabanggit natin to dahil ngayon, quarantine din, isolation. Binabanggit natin to, Judge, kasi preventable. Parang yung sinasabi mo na... So can you discuss yung mga measures that could prevent? Yes, Judge. Pag nakita natin na may repeatedly na nagbabanggit yung tao, nagsasalita na papakamatay na lang ako, kahit dinadaan na lang sa jokes, yun ay may tendency na po siya. So, dun ka na mag-start, mag-intervene. Unang-una, family support. No? May family support tayo. So, kailangan natin pansinin. Alam mo, Judge, mahirap yung mga taong hindi nagsasalita. Buti yung nagsasalita na papakamatay nila ako. Madidetect mo eh. Eh, yung mga nerd, yung hindi nagsasalita. Kaya yung mga anak natin na mga teenager, kasi maraming successful na suicide case sa mga teenager po eh. That's right. That's right. Yung puberty level nila, doon eh. Kasi hinahanap pa nila yung identity nila eh. Hindi katulad ng mga katulad natin, nag-mature na, alam mo na yung ano nangyari sa buhay, mga pinagdaanan sa problema. Ngayon, kailangan, tingnan mo yung mga aggravating factor. Like for example, yung mga advanced technology na sinasabi natin, sa gaming, sa o ano-anong napapanood sa YouTube, na very violent, violative ba? Napaka-violent eh. So, tingnan mo rin yung mga kaibigan. So, tama yung sinabi ni Osirizan. Tell me who your friends are. I never tell you who you are. Yes. No? So yan, lahat yan, composite yan, na kailangan ma-intervene mo. At worst, pag meron, ay kailangan nang magpakonsulta sa doctors. So actually, malaki ang part ng families. No? Ang problema kasi sa mga Pilipino, no? Pamilyang Pilipino, pag lumala na, saka pa lang dadalhin sa ospital. Dapat hindi ganun. So umpisa lang po, doon pa lang, sa nakita mong konti, pakita mo na mahal mo yung anak mo, no? Yes. O kaya yung kapatid mo, or yung ano mo, no? So, mag-intervene ka na. So, anyway, marami pa tayong mapapag-usapan doon sa suicidal. So, sana matutunan natin yon na talagang maraming cases. Judge. Yes, that's right. That's Maraming right. cases. So, another thing, Judge, itong COVID-19, no, kailangan natin, alam ko maraming naghihintay na yan ang matakil natin, yung COVID-19. We have our new normal. Pwede naman tayo mamuhay ayon doon sa hindi tayo. Naintindihan natin nung February, March, nagpanik bawat isa. Pero ngayon, kailangan economically judge. Imagine, nawalan ka ng trabaho, wala ka ng hanap buhay. Na pinayagan naman yung mga iba. No?
ipagpatuloy natin doon sa ayon sa biosafety prevention protocol sa COVID-19. That's right, that's right. Judge, ang nangyari kasi, parang sinisisi na lahat ng gobyerno. Hindi pwede yun. Kasi, unang-una, ang gobyerno, hindi naman pwedeng buksan lahat. Ang That's tao, pabayaan. Lalo tayong ma-infected yan. Pero ang swerte natin, Judge, no? Wala masyado tayong cases. Sa Butuan daw, medyo dumadami. Pero okay lang naman kasi, actually, Judge, yung I don't want to discriminate, talaga yung may mga comorbidities, mga may edad na, talagang double effort na mag-ingat. Oh, yes. No. Yes. In fact, yun nga, ito sa COVID, for as long as bawat tao, for example, in my case, I always have to see to it that I be protected. Yes. Paano ang magiging protection mo kung halimbawa you are not that strict? Kasi minsan when you are with a group of people na parang nakakalimutan mo na mayroon pala tayong pandemic, and then parang free na free ka. So in other words, the best solution here is that we always be reminded that we are in, kahit tayo ngayon as if wala, but we must always be reminded that the virus is just surrounding us, and we be strict sa mga protocols na being required by the government and the medical groups, ano. So ganyan ang para sa akin. Actually, Judge, no, baka mapansin nila wala tayong mask. Kami po, nakakulong kami doon sa rehab. Ako, ilang buwan na akong hindi nakakauwi, no? Hindi ko nakikita yung mga anak ko. So, si Judge naman, may social distancing, legal, pasyente ko to Parati kami. So, we know ourselves. Ito lang masasabi ko, Judge. Kasi yes. Parang para tayong sirang plaka sa mga lahat. Alam na lahat yan. Ito lang masasabi ko sa itong pandemic. Bawat isa sa atin, may responsibilidad sa sarili. Correct. Alam mo kung saan ka pumunta. Parang tayo, bakit? Kasi alam natin na dyan lang tayo. Yes. Contain. Kung ikaw ay umalis ka, pumunta ka dyan, sa mall o sa palengke, alam mo sa sarili mo yun o sa ibang probinsya, ay pagbalik mo, mag-home quarantine ka, 2 weeks lang naman. Kaya mahirap to, Judge, kasi ang tinuturuan rito, discipline Discipline lang, discipline. Tinuturo natin sa rehab center Dapat, bawat isa, kasi hindi natin kayang isa-isahin kayo na kawawa naman ng gobyerno, na kailangan responsibility talaga. Yes. Na alam mo sarili mo na, may bumisita sa akin na galing ospital. Tapos sinabi niya, may mga cases daw. Yung mismo ikaw nagko-contact tracing, ngayon, kahit tumahimik ka, mag-home quarantine ka, wala ka namang simptomas. Unless may simptomas ka. Doon ka lang sa bahay. Ngayon, pag nagka-simptomas ka, tumawag ka sa expert, medical expert, sa mga doctor. Yes, correct. So, kailangan tayo mismo, hindi magsisinungaling sa sarili natin. Kasi hindi lang yung sa sarili mo, yung pamilya mo na kasama mo. No? So, yun lang masabi ko dyan, Judge. Yung mismo sarili natin ay maging responsible. That's right. That's correct. So anyway, parang pero bago, ubos Judge, na naman ang time natin. It's 7:35. Judge, pwedeng ito kasi pwede bang makantahan sa atin, sabihin mo yung birthday? Sino ba yung may birthday natin? Si Congressman Alfred Basco. Congressman Alfred Basco, happy birthday! Tama natin. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Okay, yun. Kinantahan natin si Kong, no? So, gusto natin, Judge, may i-announce ako.
Yes. Meron kasama ko si kanina. Meron Okay. tayong 2 days workshop. Si Ma'am Agnes Yumang, District Alternative Learning System sa coordinator sa District 4. Magaling to. Yung grupo nila sa DepEd. Okay. Talagang magagaling ang mga Agusan del Sur. No? So, meron kaming ginawang project. Ginawa tayong project doon sa rehab. Ang after the consolidation of collaborative effort of yung team natin doon, kasama yung team niya, nagkaroon tayo ng Project Kaugmaon. Yes. Kaugmaon is future. Ang galing, no? Ang acronyms ng Kaugmaon: knowledge acquired through undertaking, governments, modality of extending assistance onwards, nation building. Ano po ito, Judge? DETRC ADS, tayo po, collaboration sa DepEd Alternative Learning System. Para maintindihan ng mga kababayan natin, ito po yung mga hindi nakagraduate, na school graduate, pwedeng mapag-graduate natin. Yung walang kaalam-alam sa pag-aaral, no read, no write, tuturuan natin. Tapos, kagandahan nun, yung kaya nga itong mga pasyente natin, napakaswerte. Nakagraduate pa nga, high school graduate, while sa rehab. Automatic pa yan. Sabi sa akin ni Ma'am Agnes, yung ma'am, no? Nagulat nga ako Sub-pro eligible. Pwedeng magtrabaho sa government. Sub-pro. Gwapo kayo. Gwapo. That's very good. Kaya sabi ko, ang ganda yung rehab program natin. Yeah. No? Yan yung sa educational aspect. No? So, meron tayong training na ALS, Alternative Learning no? System na modules na kinoconduct. No? Ngayon, meron tayong mga teachers din organic, tinuruan nila. So ngayon, ongoing yon, nag-start ngayon para turuan na yung mga pasyente natin. Very good. Okay? So soon, i-launch natin yan. Yung Project Kaugmaon. The same thing din sa TESDA. Itong TESDA, nag-conduct sila ng area survey. Doon meron na tayong recovery garden, saka goat farm, saka fish pond. Bibigyan din tayo ng skills training sa product, no? Land preparation, no? So ang dami pa niyan, no? Kasama natin diyan ng Provincial Agriculture Office and Provincial Training Center. Ang dami tayong ginagawa doon. That's very good. So, That's very good. I'm very happy, Judge. Yes, na yes. Itong province of Agusan del Sur is lahat ng line of agency is very, very active. At makita mo Oh, yung, yes. Yes. In fact, sa susunod, you might want to ask me kung bakit I have stayed for more than 30 years in this province. Yan. Judge, i-reserve natin yan. I-reserve natin yan. Mahaba yan. Na mahabang discussion yan. I have stayed for more than 31 years here in Agusan Sur. Continuous yan. Okay? So, parang Pas na tayo sa oras. Ang isang oras very, very fast. So, sa susunod nga episode, expect that I will be discussing yung pag-conduct, yung the filing of cases. So, we will first be discussing sa criminal procedure on the filing of cases. Maganda yan, Judge. Maganda yan, no? Yung mga, no. So Judge, expect, especially sa mga PNP, mga investigador sa PNP, they must have a mastery of this. At then yung mga estudyante natin sa criminology, ay magagamit nila yan, Judge. Yes. They will be empowered, no? And those who are willing to learn criminal procedure. Kaya sa susunod, initially, yan ang magiging main topic natin. Okay, Judge, para man-neutralize ko yan, no? Somehow sa next episode, konting mag-adlib din ako doon habang dinidiscuss mo yan next episode, yung sa anti-corruption. Kasi actually, I'm also, as we mentioned nung last episode, I am a executive director of the Citizen Crime Watch, no? Yes, correct. So,
Tama-tama kasi binabalanse natin, no? Tayo ay itong programa namin ni Judge, balance ito, no? Yung karapatan ng gobyerno, karapatan ng mga Pilipino, Yes. lahat, no? So wala tayong kinikilingan, no? Yes. So bago tayo magpaalam, Yes. So, another episode. So, salamat sa mga nagpaminaw o nananaw sa among programa. Ako, si Judge Kimal Salakop. Salamat. ako naman si Dr. Melhamed Prince Tumawis. Judge, sabay tayo. Justisya, kalinaw o O kahimsog. maraming salamat. Maayong gabi sa inyong tanan. Makabot ang kalinaw kung anaa ang hustisya o kahimsog sa pangisip ug panglawas. Hustisya, kalinaw ug kahimsog, uban ni retired Judge Kimal Salakop o Dr. Melhamed Prince Tumawis. Mabati sa matag Martes, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa gabi. Nagpaminaw kamo sa Agusan del Sur Broadcasting Service Incorporated, DXDA, Radio Agusan, Masaligan, 927